So ayan mga kapatid, salamat po sa sumusuporta sa aking mga ina-upload na mga video patungkol sa the Word of God. So good morning po sa lahat. And before mag-start sa aking morning devotional, ininyayaan ko po kayo na dumuko ang ulo at manalangin po tayo sa Panginoon na way gabayan pa tayo. Ginoong Diyos, kining kapagtagang Lord, salamat Ginoo sa mga pagkamaayo, and salamat Ginoo sa pagsustain sa among kinabuhi karong kabuntagong nakaghimaw kami pag pananaliksik sa imong kasulatan nga amo kini babasahon o amo kini isasaysay kung unsa ang imong pagkamaayo sa amo. Ginoo, salamat sa tanan. Forgive all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. So, once again, don't forget, like, comment, and subscribe my YouTube channel. Updated ka po sa aking mga ni-upload ng mga kanta at saka mga morning devotional, lalo na ito. Saka, comment down below na rin. Ang aking morning devotional ngayon po ay makikita sa Isaiah 40 verse 8. Basahin po natin. Sabi po dito, the grass withers, the flowers fades, but the word of our God stands forever. You know? Again, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Kahit na po yung mga grass ay nalalanta o kumukupas, lalo na po yung mga bulaklak ay nalalanta, but the word of our God, pero ang salita ng Panginoon ay hindi po mawawala. Patuloy po ang kanyang pag-stand sa ating mundo, lalo na sa mga gustong makinig sa kanyang mga tinig o sa kanyang mga salita. Inihahain dito sa kanyang isinulat dito sa Bible. Ito po yung nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay na mananatili hanggang sa wakas. So ano yun? Ito po ang Bible. So, summary sa atong nabasa, kahit na po yung mga kahit na daw yung mga grass ay kumukupas o nalalanta, kahit na po yung mga bulaklak kumukupas, pero ang the word of God nagpapatuloy pa rin na nandyan hanggang wakas. For example, kahit na po ang buhay ng tao ay nawawala o ang kayamanan mo ay mawawala, hindi mo madadala sa iyong pagkamatay ang kayamanan mo. Kahit na po ang mukha natin, kahit maganda ka man, darating ang araw na ito'y kukupas din, ang magiging isang lupa na lang tayo. So but the word of God nananatili pa rin, mananatili pa rin hanggang sa wakas. Ito po ay kanyang binigay sa atin para po natin basahin, para po tayo maliwanagan sa mga ating mga katanungan ukol sa kanyang salita ng Diyos. Encourage ko po kayo na bigyan po natin ng time ang pagbasa ng Biblia para po tayo maliwanagan sa mga katanungan na ating nalilitong-lito o litong-lito tayo. Dan dito po sa Bible ang kasagutan. Kahit pa man yung mga disipulo na nagbuwis ng buhay para sa Bibliang ito, sa pagsaysay ng good news sa mga tao, sila ay tinorture ng kaaway, sila ay tinorture ng mga antichrist o mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. Dahil sa pagpalaganap ng salita ng Diyos, ngayon mismo tayo na po ang magiging saksi na buhay ang salita ng Diyos hanggang sa huli. Tatayo pa rin to
bilang isang witness na meron tayong Panginoon na lumikha ng sanlibutan, lumikha sa nilalang, lalo na sa atin, na kanyang reflection, lalo na sa atin, na likeness Him, kanyang imahe, at ang ating imahe ay pares po sa Kanya. Dahil nahawakan po natin ang Biblia, lalo na po at binabasa. Salamat po sa pakikinig. Sana po marami kayong natutunan na wag po natin walain ang salita ng Diyos. Basa po tayo, magbasa hanggang sa malaman natin ang totoong mga ibig sabihin ng salita ng Diyos. Kasi ang panahon na ito ay laganap na ang mga kasinungalingan. Ang Biblia po ay nagsasabi kung anong tunay na mananampalataya o tagasunod ng Panginoon. Kaya magbasa po tayo ng magbasa. Salamat po sa lahat. Salamat sa pakikinig. Sana po may natutunan kayo. And good morning and God bless po.